Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Inquirer.net. Tungkol ito sa desisyon ng mag-asawang Diskaya na hindi na makipag-cooperate, hindi na mag-attend sa mga ICI hearing. Title: Diskaya couple will no longer cooperate in ICI probe. Hosaka yung Executive Director. Contractor couple Pacifico Curly and si Zara Diskaya will no longer cooperate with the investigation into the flood control mess of the Independent Commission for Infrastructure. ICI Executive Director Brian Keith Hosaka said this in an interview with reporters on Wednesday, October 15, after the contractor couple attended the commission's hearing. Bakit ayaw nang mag-cooperate? Ito lang ang sabi ng executive director. Ito kasi ang problema, ayaw nilang i-public ang hearing. Tayo hanggang speculation na lang. Parang umaasa lang tayo kung anong sasabihin nila. Napaka-unfair. Tayo, taxes natin tong perang nawawala. Bakit ICI lang ang bahala? Wala na ba tayong karapatan to right of information? Bakit? Ito, sabi lang ng kanilang executive director, they invoke their rights against self-incrimination. They will no longer cooperate with the investigation with the ICI. Period. Yan lang. Ano bang nangyari? Nakatatlong beses nang nag-attend sa ICI hearing itong mag-asawang Diskaya. Curly, who is currently under the Senate custody on Wednesday, ngayong araw, first entered the office at around 12:50 p.m. Ngayong araw, pumasok. Meanwhile, Sarah, apparently avoiding the media, used the back door to enter the commission's office at around 12:55 p.m. The ICI earlier said in a Viber message to reporters that the ICI hearing is scheduled at 1 p.m. The said hearing was the third time. Ito na, tatlo na yan. The Diskaya will be resource persons at the ICI hearing. They appeared before the commission on September 30, October 7, and kanina, October 15. So, tatlong hearing, wala tayong kaalam-alam kung anong nangyayari. I don't know kung how will I. Ginagawa tayong 8-8, bobo, 8-8, na kaninong pera ba yang ninakaw? Hindi ba pera ng taong bayan? Bakit ayaw nyong ipa-live hearing? Kaya tuloy, duda ng taong bayan, may pinagtatakpan kayo. So, ano ngayon ang mangyayari? Ayaw nang mag-attend Wala lang. Kasi nga, itong ICI, walang ngipin. Wala siyang contempt powers. Kagaya niyan, ayaw na nilang mag-attend. Si Saldico, ayaw mag-attend. Dahil nasa ibang bansa, may magagawa ba ang ICI? Si Martin Romualdez, sikat kayo. I will cooperate. I have nothing to hide. Nagpakita rin siya kahapon, nagnanumpa siya. Ano ang nangyari? Hindi naman namin alam. Ano sa tingin niyo ICI, maligaya ba ang taong bayan sa ginagawa ninyo? Tapos sasabihin niyo, magtiwala kami sa inyo. No way. Wala kayong makukuhang tiwala sa taong bayan sa ginagawa niyong ganyan. Kaya tuloy, sa survey, Pulse Asia Survey, grabe, lumagapak ng todo ang trust rating ng Pangulong Marcos.
dahil sa corruption issue na ito. 97% sa mga sinurbay ng Pulse Asia naniniwala na malala, marang cancer, stage 4 cancer na ang Pilipinas pagdating sa corruption. Na naniniwala, 90% naniniwala, mayroong sabuatan, executive, legislative, at saka mga kontraktor, nagsasabuatan yan para nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya, I hope magising ang taga Malacanang. Kaya lang. Ngayon, naglabasan ng mga survey. SWS, bumaba ang rating ng Pangulo. Publicos Asia, bumaba ang rating ng Pangulo. Pulse Asia, bumaba ang rating ng Pangulo. Ano sabi ni Auntie Claire? Mulat na ang taong bayan. Alam nila sino yung nagtratrabaho para sa kapakanan ng mamamayan. Ang layo ng sagot niya. Di ba ang sinorbe, mga taong bayan, mulat, mulat na ang taong bayan sa ginagawang panloloko ng administrasyong ito sa taong bayan. Kaya lagapak ang survey. Yun ang totoo, Auntie Claire. Marunong talagang magpalusot si Auntie Claire. Lagapak ang rating. So, ito, walang contempt powers ang ICI. Anong ginagawa? Wala lang. Na meron namang bill sa Kongreso, Kamara, na ICI bill, bakit hindi iapura? Bakit hindi i-certify na urgent ng Malacanang yun para maipasa kaagad, para may contempt powers ang ICI? Ang kanila wala lang. Paano nila mapilit ngayon si Saldico na mag-attend? Di ba? Naka-scripted na nakalabas na si Saldico, hindi siya mag-attend. Sinong magdidiin sa kanyang amo? Wala. Kasi wala si Saldico. Ligtas ngayon si Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez, habang hindi nagsasalita, habang hindi makauwi sa Pilipinas, si ex-Congressman Saldico, wala talagang kaso, ligtas na ligtas si Speaker Martin Romualdez. Kaya, very confident siya, I have nothing to hide. I who have nothing. Ang galing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Uncle Dodong Marinaw. So muna ni ang iyang area nga kapihan, so magabono siya karon. So muna ni ang itsura sa iyang kape ni Uncle nga duha na kabulan. So iyang ginaabunuhan. Dayon tabunan para gid nga mosuyo pa og abono ang kape. So maayo gid ang tubo sa iyang kape nga duha na kabulan. Tambok. Kung matabunan ta para rin pakahungaw. Dito hindi mas. O karon naman sa pag-abono ni Uncle, mag-abono na usab siya. Mag-spray na usab siya. Mandaan man kami mababa sila. Pumunta mo na suman sana ano dito magaang ay man ito mga sa mga din sa dalam trabaho na yan. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og si media sa sponsor aning kape, hinaot nita magpadayon sa pagbulig din kanay. Ayo sikay sa mga senior on
Pila na day tay ang imong edad? 72 na ko karon. Ay, 72. Una nga bahalag luya na ko pero paningkamot gyapon. Makatanom. Naamay gahatag og suporta nga kape. Salamat mi sa naghatag og sponsor sa makatanom gid mi og kape. Salamat.